Kilala ang Pilipinas sa mga nagagandahan nitong mga isla at karagatan. Sa katunayan, noong nakaraang taon, nasungkit ng ating bansa ang Asia's Leading Beach Destination Award sa World Travel Awards. At mula noong 2019 hanggang sa kasalukuyan, ang Pilipinas ang itinanghal na Asia's Leading Dive Destination sa prestihiyosong award-giving body. Pero sa likod ng mga parangal na ito, kasabay na tinagurian ng Pilipinas bilang isa sa world biggest ocean polluter. Noong 2019, ang Pilipinas ang responsable sa pinakamalaking bahagi ng ocean plastic waste sa buong mundo na umabot sa 36.38%. Malaking epekto ito sa ating marine ecosystem na kung hindi mapipigilan ay posibleng magdulot ng mas malalang problema sa hinaharap. Kabilang narito ang pagkasawi ng mas maraming marine species. Noong 2019, isang pygmy sperm whale ang natagpuang patay sa coastal area ng isang barangay sa Davao City. Nang suriin, napag-alaman na lubhang na-dehydrate ang balyena dahil sa mga nakain nitong mga plastic na bumara sa kanyang bituka. Ayon sa marine biologist na si Daryl Blatchy, sa 71 na balyena at dolphin na natagpuang patay sa Davao Gulf mula noong 2009 hanggang 2021, 59 sa mga ito ang direktang namatay dahil sa fishing nets at plastic na mga basurang napagkamalan nitong pagkain. Sa pagdiriwang ng International Coastal Cleanup 2023 at National Cleanup Month ngayong buwan ng Setyembre, nagsagawa ang Ocean Care Initiative ng Public Service Channel ng simultaneous coastal cleanup sa bansa. Katuwang ang Members Church of God International o MCGI Bible Readers at MCGI Cares. Nakiisa rito ang MCGI sa dako ng Davao Region, partikular na ang Davao City, Mati City at Digo City. Siyempre malaki ang impact nitong mga basura dito sa ating kapaligiran, sa ating mga dagat, karagatan. Unang-una, ang mga isda apektado ng polusyon, ang pamumuhay ng mga mangingisda, at siyempre yung mga kababayan natin wala namang gustong maligo sa isang maruming dagat. Sharing. Regarding sa basura po kasi, kapag hindi tayo naging disiplinado sa ating kapaligiran, lalo na sa dagat, kasi malaking epekto po yon sa kapaligiran, sa dagat, lalo na sa mga isda, sa mga nakapaligid din, kung hindi natin makukontrol. Sa buong Davao Region, umabot sa 89 na sako o 788 kilograms na mga basura ang nakolekta ng Ocean Care Initiative volunteers. Karamihan sa mga ito ay food wrappers at plastic containers. Meron po mga plastic, styrofoam, mga bottles at saka mga paminsan-minsan may mga syringe, ganun po. Hindi ko po inasahan na may syringe po sa coastal. Yun po kasi hindi basta-basta itinatapon. Ano po yung mga daming mga napkin, diaper. Ang Pilipinas ang isa sa world largest distributor ng mga basura, partikular na ng plastic waste na karamihan ay napupunta sa ating mga karagatan. Kaya naman, nararapat lang na magtulong-tulong tayong mga Pilipino sa paglilinis sa ating kapaligiran gaya ng pagsasagawa ng coastal cleanup. Pero bakit pa tayo maghihintay na makarating ang ating mga basura sa karagatan kung maaari naman nating umpisahan ang responsabling paglilinis sa ating kanya-kanyang tahanan? Ugaliin po natin na tayo ay disiplinado sa sarili nating bahay, sa ating pamumuhay. Dako kayo ako ang natun-an unan o sa mga katawhan na mahinluan ang atuang kadagatan. More like awakening of realization po na kailangan po talaga nating magtulungan na maglinis para sa ating kalikasan at para naman po sa ating future. Bukod sa Pilipinas, 23 International Coastal Cleanup Day! Milyong salamat sa Diyos! Lucille Ren, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.